Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Justin Talk News PH and thank you for coming over my channel. Before anything else, gusto ko lang i-request sa inyo na please libre yung like natin. Wala namang bayad ang like. Then, paki-share na rin sa mga kaibigan nyo itong video na to. Then, please subscribe para naman medyo mabuhay ng konti itong uh, channel na ito. Then if you find this video very interesting, kindly share naman to sa mga kaibigan mo. And then follow. Ngayon, um, we have some important and very, para sa akin, napaka exciting na mga topics this afternoon. Kasi dito sa Justin Talk News page, we usually touch on recent topics, kung anong nangyayari, latest events and happenings na nangyayari sa political scene dito sa bayan natin. So if you follow, lagi kayong ma-update kung ano talaga ang nangyayari. With our view and analysis of the recent happening on the political situation of our country. So maganda kung mag-follow rin kayo dito, then subscribe para naman magkaroon ng buhay ang channel na to. Sana naman po pagbigyan nyo ako na mag-like kayo at mag-subscribe. This afternoon, meron lang tayo mga topic na gustong i-discuss. Gusto nating pag-usapan. Mostly kasi sa mga topic dito are those topics na hindi ganong napag-usapan sa media or with other vloggers. Kasi I see to it na yung mga hindi ganong na-discuss ng ibang vloggers, yun ang dinidiscuss ko. But sometimes, dinidiscuss ko rin kung I find that very important na kailangan ipaalam din sa mga subscriber ko. Kahit na iilan lang kayo na nag-subscribe sa akin, at least nakikinig kayo. Then you can talk na pwede kayong, kung mag-usap kayo ng mga kamag-anak nyo or mga friends nyo, pwede nyo pag-usapan din. At least updated kayo sa information. Then other information also na a few people are discussing. Tulad nitong topic natin ngayong hapon na ito. Maraming nagtatanong sa akin, ano bang ibig sabihin ni VP Sara ng playbook ng mga Marcos? Playbook daw. Sabi sa akin, ano ba yung playbook na yun? Yung nabibili ba sa National Bookstore? Playbook. Yan ang sinasabi nila. So some, lalo na yung mga medyo bata, or those who live abroad, when these things happen, hindi talaga nila alam. Kasi wala naman, meron naman sa mga books natin. Sa high school, meron din ito. Pero hindi ganong detalyado. Kasi kung ikaw, basahin mo lang yan without somebody explaining to you kung ano ba talaga yung nangyari sa panahon na yun. Kasi ang history natin, sabi pa nga nila, history is written by those who won the war. Sino daw yung mga victorious, sometimes they rewrite the history in their favor. Ganun daw. So yun daw ang nangyari after the Marcelo regime and after the regime of the Cory Aquino, nag-iba na naman ang books natin na binabasa ng mga bata. So minsan, yung mga medyo may edad na, kaya nga meron tayong mga Marcos loyalists dahil iba ang interpretation nila doon sa pre-Marcelo days during the regime ng apo nila, si President Marcos Sr. So, parang napakalungkot titingnan kung paiba-iba yung historical perspective ng mga citizens natin sa Pilipinas. Dahil nga, even our history is dragged into the issue. Minsan, napakialaman ng power na nag-i-exist
during that era. So, itong ano, the next topic that we're going to discuss regarding dyan sa playbook, pag-ibig sabihin ng playbook kasi, yun ang sinusunod mong eksena na gustong mangyari. Meron kang script na pinapalo para susundan mo yan at yan ang gagawin mo. Yan ang i-implement mo. At sa pananaw ni BP Sara, pero actually kung hindi ko alam kung anong year kaya si BP Sara pinanganak. Pero dahil she belongs into a political family, kahit siguro sa dinner table, kahit maliit pa siya. Kasi remember, her lolo, her grandfather was the governor of the whole of Davao before. So, kahit na siguro sila they have time to be together, they will be discussing this topic. No, nung mga ganyan. So, kabisado niya itong topic na to. Na siguro na-imbibe din niya doon sa mga sinasabi ng tatay niya at saka sa grandfather niya. Kaya ganyan si BP Sara. Very knowledgeable about the history, political history of our country. So ngayon, itong ng playbook na gusto niya i-portray, actually, ang ibig niya sabihin, yung mga ginagawa ni President Marcos noon, ay gustong i-duplicate, gagawin din ngayon. I-reenact ni PBBM. Siguro may konting revision. I-discuss din natin doon anong pagkakaiba. So, that's simple. Merong script, merong historical event na nangyari, gustong i-duplicate. So, ang tanong, ano bang nangyari noon? Siguro, marami na ring, lalo na yung may edad na alam naman ninyo kung anong nangyari sa during martial law. Pero, nagiging personal kasi minsan ang interpretation sa ng iba-ibang tao dahil meron sila iba't ibang experience during that time. Pero kung nalagay ang sarili mo doon sa opposition or those who are gumagawa ng laban or nagkaroon ng pagkadismaya sa rehimen noon, iba ang perspektibo niya. Pero kung ikaw naman na nasa side ng administration during that time, iba ang perspektibo niyo. But if you look in whole, yung overview kung ano ba talagang nangyari, talagang iba rin yun. So tayo, titingnan natin sa overview kung ano ba talaga nangyari noon. So, let's start before 1973 kasi medyo magulo na. Magulo na talaga sa totoo lang. Kasi maraming discontented na sa pagpalakad ni President Marcos sa gobyerno natin. Then there were issues of corruption those times. Then 1973, feeling ni Marcos na if there is a re-election bid, kung mag-re-election bid siya, matatalo siya. So the only option is to declare martial law. Kaya nga noong September 21, 1973, na-declare ang martial law sa lahat na ng bansa natin. Kasi bakit sinabi kong sa lahat? Kasi if you remember, kapanahon na ni President Duterte, when there was an uprising in Marawi, Mindanao lang ang kanyang nag-declare siya ng state of emergency sa Mindanao lang. But during the time of President Marcos, buong Pilipinas. At saka wala pa yung provision na kailangan ka magpaalam sa Senate, ang Congress, kailangan merong approval ang Senate, ang Congress. Hindi yun nangyari. Wala yun sa 1935 Constitution natin. So, he was able to declare martial law.
So doon naman sa pag-declare ng martial law, mix ang ano doon, mix ang reaction, merong gusto dahil nga medyo magulo ang sitwasyon, eh, ah, medyo na-disiplina yung mga tao, parang ganun. Parang maganda sana yung start kasi merong ganun na parang nation building program yung government. Pero sa kalaunan, nagiging abusado na yung mga nasa baba, no? Yung first, yung military, naging abusado. Then the PC, the Philippine Constabulary, yun talaga ang maraming abusado. Kasi may baril sila, hindi ka pwede makareklamo dahil hawak ng gobyerno martial law eh. Kaya hindi ka makareklamo. Kung paratangan ka ng ganyan, talagang tuluyan ka talaga. So medyo there was curtailment of individual rights noon. Hindi ka pwede basta-basta na lang magsalita. So controlled ang media nung panahon na yun. So marami rin talagang decided na mag-join sa NPA. Yung mga matinding sitwasyon na medyo inaapi sila ng extreme. So, they joined the NPA. During that time, yun pa ang pagsisibol ng movement na yan, ng NPA. But actually, they were organized earlier. So, ang nangyari, nung later part nga, medyo magulo na later on. Then, ang opposition noon, talagang hindi katulad ngayon, wala namang opposition. President Duterte lang tumatayo ngayon eh. Pero noon maraming opposition that were persecuted by the regime of Marcos. In my previous vlogs nga, kinikwento ko si Nini Pimentel, nag-iisa na nga lang sa PDP. Ilang beses siya na pumasok sa kulungan, sa stockade. Kasi marami siyang pronouncement against the regime and President Marcos. So, laging yang pumasok. Others, maraming hindi ko lang maalala si Namang Lapos, si JB, si Salonga. I think Lito Atienza noon, rin, kasama rin din. Then, the central figure talaga na they centered the operation ng government, si Ninoy Aquino. Kahit dahil naging senator siya, so lahat na target, si Ninoy Aquino talaga. That's why si Ninoy na imprison in Laor. Doon siya nakulong for a long time. He was charged with rebellion, even death by musketry. Ganyan. Ganyan ang sentence niya, matindi. Then kasama ni Ninoy doon, sila Dante, yung nag-organize doon ng New People's Army. So yun ang mga figure noon na talagang who suffered a lot. At saka noon controlled lahat. Media, sinasara yung ABS-CBN. Then yung ibang media, dyaryo, walang dyaryo. Yung lang, isang magazine na yung Free Press ni Locsin noon, yung tatay ni Locsin, nasarado din yan. Then yung Chinese Commercial News, yung mga Yuyitong, parang nakulong ba yun si Yuyitong? Parang, I don't know. Basta isa yun sa napasara. Then, ang napansin ko lang doon, yung Mr. and Mrs. Parang women's magazine siya. Yun lang, may mga articles doon na nakasingit. So, yun ang binabasa namin. Then, may isa pang, parang tabloid lang, yun nagsisirculate. So doon lang kumukuha ang mga tao ng information kasi wala pang social media ngayon. Noon. Kaya swerte, ngayon yung mga tao na well-fed ng mga information kung ano nangyayari sa politika. So, nagpapasalamat pa rin tayo. Noon talaga wala. Tsaka kunting kimbot noon, talagang arestado ka. Then, in the early days of the martial law, maraming mga opposition na nakakulong. Merong curfew. Kaya
I think 12 o'clock or 10 o'clock. Pag hindi ka, hindi ka mahuli ka, talagang staked ka sa Camp Crame, sa Bicultan. Meron din doon. Staked ka talaga. At magkataon na mahaba ang buhok mo, kalbo abutin mo. Kaya ako hindi, kasi noon, nasa van pa ako eh. Yun ang hanap buhay ko noon as a student. Yan actually ay yan ang nagpa-college sa akin sa van. So, problema dahil lagi kami dyan sa top Shiki staff, no, dyan sa Ermita area. Ang daming Metrocom dyan. Kaya problema talaga. Kahit na anong reason mo, kumukuha kang certificate na ito, ako, working student, then kailangan ko medyo mahaba ang buhok dahil nga nasa banda. Pero hindi yan kinoconsider. Kaya laging nakaipit yung buhok ko na hindi makita na mahaba. Pag-iinitan ka talaga. So, hindi kami umuwi ng gabi. Hinantay namin mag-umaga, doon na kami umuwi. Pero kahit na martial law noon, ang daming snatcher, ang daming hold-upper, magtataka ka, hindi pa rin pino-focus ng government ang anti-criminality. Yung top na yan, ang daming magnanakaw, ang daming snatcher yan. Kaya, sa bagay, wala pa namang cellphone noon. Noon, tututukan ka talaga ng patalim kung hindi ka magbigay, talagang sasaksakin ka. So, hindi rin maganda ang sitwasyon sa peace and security ng lugar na yon. So, anong nangyari, yun, marami na talagang nagre-reklamo. May kahirapan din. Dumating ang time noon, mga 1980s, na, kasi 1973 ang haba niyan. Minsan nagpupunta yan si BBM sa mga bars, ganyan. Sarado yan. Ganyan katindi. Ngayon, nung mga early 80s na, 1980, ganyan, maraming rally na rin nagsisimula. Maraming ay country member sa Mindanao, magulo sa Mindanao. There were bombings, ganyan, left and right bombings, ambushes. Kaya walang gustong pumunta ng Mindanao. Yung tourist pa dito sa Pilipinas, mostly backpacker. Mga backpacker lang. Wala talagang yung tourist na hindi pa naman sikat ang Boracay noon eh. So, ganyan ang situation. Meron ding shortage ng pagkain, shortage ng bigas. Diyan nagsimula na ang kadiwa noon, pero wala rin, hindi rin ganyan kaganda ang economy natin. Totoo naman na maraming pinagawang projects. Pero that length of the term ni President Marcos, kung you compare it with Duterte, 6 years lang, ang daming projects na talagang mga projects na malalaki compared nung kapanahonan ni President Marcos. Though ang budget noon medyo maliit pa. Maliit ang budget ng national government. So may mga projects na nakikita. Pero not enough kung titingnan mo talaga ang haba ng pamumuno niya sa bansa natin. So, yun ang in-emphasize ni BP Sara na playbook. Until, noong 1983, nabaril si Ninoy sa tarmac. Actually, maraming interpretation eh. Kasi nakulong nga yung bumaril sa kanya, pero maraming doubts kung talaga sila ba yung pumatay. Yung iba nga namatay na sa kulungan. Kaya yung sabi ni BP Sara na kasi kung nahuli yung mga pumatay, sino ang mastermind? Yun ang tanong. Marami nga nagsabi na dapat naman si President Cory, kasi hinawakan niya yung government, dapat man lang na discover niya kung sino talagang pumatay ng asawa niya. Meron naman mga effort ni President Cory, pero wala eh. Hindi talaga natuklasan kung sinong nag-utos, sinong mastermind. So,
Isa ito sa yung minimension ni BP Sara, yung una, yung suppress and oppress. Sinusuppress yung freedom of uh, expression by curtailing media, then uh, oppress the opposition. Magsalita ka, kulong ka kaagad. Ang daming nakakulong. Daming nakakulong na opposition. So, yun ang ginawa. Suppress and oppress. So, nung namatay nga si Ninoy, dyan nagsimula talaga ang dissent na maraming dissenters. Isa na dyan ang mga leftists. Talaga sila naman talaga ang nag-initiate ng mga rallies. Walang ano yan, walang kung sa ano pa, walang oras, basta almost daily may makita kang rallies, and most of them are students. Kanya-kanyang ano yan, organization na hanggang Minjula yan, hindi lang dyan sa Liwasan, hanggang Minjula. But historically, dyan talaga sa Liwasan muna nag-assemble bago pupunta ng Minjula, Moraita, yan, doon sa may nagtahan, may nagpupunta rin doon. So, yung protest talaga nandyan. Until napatay si Ninoy Aquino. Doon nga sa NAIA. Kaya MIA pa yun dati, Manila International Airport, naging NAIA. Pinangalan sa kanya nung nagiging presidente si President Cobre. So, nangyari, the opposition took advantage of the situation. Kaya medyo nagkasakit na si President Marcos noon, yung lupus. Kaya yung decision niya, hindi na niya ganong hawak ang gobyerno noon. Kaya mostly yung mga cabinet secretaries, yung mga close ni Madam Imelda, si Madam Imelda herself, ang nag-decision. During that time, ano siya MMD chairman. Kasi yung MMDA, si Imelda ang nagbuo. Siya ang governor ng Metro Manila noon. So, maraming rallies, lalo nang namatay si Ninoy, the opposition took advantage. Pinaparid yung katawan ni Ninoy. Umiikot yan, hanggang Ayala, umiikot. Yung mga major streets sa top, yan. Ang daming tao, millions. Kaya, that was a sign na talagang delikado ang situation ng regime, ng administration ni President Marcos. Then, I think 1985, tumawag siya ng snap election. During the snap election, maraming analysts nagsabi na talagang nanalo si President Marcos. But because doon sa counting, yung mga computer operator nagreklamo na dinaya na raw yung results ng election na yun. Pero sa totoo talaga, panalo si Marcos noon. Ginawa lang nila yun para mga tao magalit. Nagalit talaga mga tao sa pangyayaring yun. So naipon yung galit ng mga tao hanggang dumating yung people power revolution ng February. So, nung nangyari yun, walang media, walang istasyon ng radyo na favored the opposition. Merong isang istasyon, yung Radyo Bandido, actually DZRJ yan. Ang ang transmitter, I think in Hagunoy or dito bandang Bulacan, pinasabog yun. Dahil yun lang, doon nakikinig ang mga tao doon nakikinig sa mga broadcast ng istasyon na yun, DZRJ. Kay RJ yun. RJ pa rin yun. Actually, nakikinig kami dyan dahil puro, nung kapanahonan na yun, wala namang Spotify, walang ganyan, walang YT Music. Wala kang maririnig kung hindi ang istasyon na yan. Kasi puro rock ang pinatugtog niyan during Sundays. Walang tigil na rock yun. Bago pa YouTube, yan ang pinakinggan ng mga tao. Noong panahon na yun, puro rock kasi ang tinutugtog Pag
Hindi ka mahilig sa rock, out ka na eh. Out ka sa uso, hindi ka uso noon. Yan nga yung mga kapanahonan ni na BBM, yun din yun. Kaya na-adapt niya yun. Na-adapt niya yung panahon na yun. Kami nasa hanap buhay namin eh, kung saan lang kami napupunta eh. So, ang nangyayari, yung mga tao, unti-unti talagang nagreklamo. Rally dito, rally doon, until the time na dineclare ngayong February 25, yung People's Power. So, itong DZRG nga, panay ang broadcast nila, panay ang broadcast. Si pangalan na itong announcer doon, yung reporter na si babae, kalimutan ko pangalan. Siya talaga doon ang hindi talaga yun na diyan lang sa nagtahan, malapit sa nagtahan, sa Santa Mesa lang yung istasyon. Merong building doon na 3-story, tapos may maliit na 4th floor yata yun, doon siya naka-station. Dati na yung may istasyon ng radio doon. Siya ang kinuha niya yung frequency doon na. Kaya lahat na mga rallyista may dala-dalang radio, hindi cellphone ang dala. May dala-dalang radio, nakikinig sa kanya. Siya ang nung nagsalita si Cardinal Sin na naghihikayat ng mga tao na pupunta sa Camp Aguinaldo, sa EDSA, para protektahan yung mga sundalo na nandoon, nakasama ni na Senator Enrile, saka si Fidel Ramos na sa Camp Crame. So unti-unti nagpupunta yung mga tao, maraming madre, mga pare nagpupunta doon. Ultimately nag-build up yun. Ang daming tao, millions, thousands, then millions. Noong time nandoon ako, noon pa. Yung una pa nga, yung wala pang galeriya dyan, wala pang vacant lots pa yung lahat yan. Makikita mo yung Turalba building na lang doon sa likod dyan, sa area na yan ng Ortigas. Walang building dyan. Siguro alam niyo yung Turalba building, yung letter T. Nakikita mo letter T, yan ang unang building dyan. Of course, yung Meralco ngayon, may tower dyan eh, na mayroong malaking antena. Yun lang mga buildings yan. So, minsan, napupunta doon si Biason, dala-dala yung mga tangke de gera. Kasi natunugan na nila eh. Pero, way before yan sa People Power, I think mga January yun. Punta siya doon, ang daming dalang tangke. Yung mga Marines nagpunta doon. Pero malayo din siya sa Camp Aguinaldo dahil Corinthian bago Camp Aguinaldo. Yung White Plains Road ngayon. Yun na nag-separate. So, after that, yun na nga. Nung nag-announce si Cardinal Sin na pupunta kayo doon para tulungan yung mga sundalo. Yun, ang daming tao doon. 5 days ako doon, 5 days. Para lang doon ako na-assign sa yung tagatanggap na mga bigas, pagkain para ibibigay sa mga sundalo. So ganyan ang nangyari noon. So yung mini-mention nga ni BP Sara, yung playbook, ganun yun ang suppress and oppress. Then kaya ni-mention niya eh, mabigat yung minention niya na hindi daw siya si Benigno Aquino. Benigno Aquino is not Sara Duterte. Kaya ibig niya siya, he is implying na iniiwasan niya na mangyari sa kanya yung nangyari ni Ninoy. Diba? Sinabi rin niya nga ganyan daw nangyari kay Ninoy, hindi siya nakapaghabilin doon sa mga loved ones niya o mga taong meron siyang trust, kaya hindi siya nakaganti. So, i-connect mo naman sa nangyari, hindi talaga nahuli yung mastermind. At klaro naman ang ini-imply ni BP Sara kung sino yung gumawa ng krimen na yun.
Scot-free, gumagawa hanggang ngayon. Talagang she implied na ito ang mastermind. So yun nangyari ngayon. At meron siyang ini-imply din na pwedeng mangyari yan ngayon dahil ginagawa nila yun noon. So, susundin lang yung script na yan. Pwedeng history will repeat itself. Gagawin lang, sundan nila yan, ganyan din. Dahil yun ang na-experience nila. Ganyan din ang gagawin. You think about it na si GPE ay legal advisor ni sa pangyayari. Hindi mo nagpatalsik ng tatay niya. Inaccept ni BBM si GPE as legal advisor. Wala siyang kimi kung yung si GPE, isa sa mga nagpatalsik aside from President Ramos, ng tatay niya. Tinanggap pa rin niya yun, si GPE. So, sabi nga ng iba, sabi nila, na one of the architect of the People's Power Revolution 1, si GPE, siya nagplano. Kasi isa sa mga basis na mag-declare ng martial law, yung kinadtad ng bala yung sasakyan ni GPE. Kasi siya dati ang Secretary of Defense. Dati. Sa National Defense siya, Secretary. Tadtad yung sasakyan ng bala. Pero hindi siya namatay, hindi siya nasaktan. Para siya si Iron Man, hindi talaga matablan ng bala. Nag-announce siya na ganyan. So, later on, nag-declare ng martial law. Isa yun sa mga basis. Aside from, medyo nagkagulo na yung Metro Manila. Sabi nga nila, ang gumawa ng kaguluhan noon, kasi mayroong mga balita na bombing dito, bombing doon. Minensyon ni BP Sara yan. Para lang, mayroong ipapakita na magulo na, kailangan mag-declare na tayo ng martial law. Pero sa totoo, may kaguluhan na rin. Pero hindi naman ganyan ka-extreme. So, nangyari, yung nag-declare ng martial law. So, ito si GPE, isa sa mga architect. Sabi nila, Tsaka history will tell eh. Depende nga kung anong libro ang babasahin mo. Yung kinakuri na libro or libro. Depende sa historian eh, anong inclination niya. So, ang nangyari, yun, nagkaroon ng people power, then natanggal umalis sila, nagpunta ng yung famous na Paway, pero Hawaii pala. So yun ang playbook. Ang playbook yung ginawa ni President Marcos Sr. na gustong i-duplicate, gustong i-reenact, gustong ulitin. So ano bang mga bagay na meron noon, wala ngayon? Yung rally na, sa daming rally, violent rally yung iba eh. Nagkasakitan yung pulis tsaka mga rallyista. Ganun. Yun ang wala ngayon. Merong rally sa EDSA, hindi naman ganyan kagulo. At saka kukunti ang tao. Hindi katulad noon na talagang ang daming tao. Noon, yung military, hawak ni Marcos. Hawak talaga. Hawak. So, almost similar. Similar ngayon. Sabi ng military ngayon na they will distance from the yung gulo daw between the Duterte and President Marcos. Yun ba ang nireklamo ng tao? Isa yun sa mga nireklamo. Pero definitely, hindi lang yun. Yung kahirapan, yung lahat na problema ng tao nandito. Yung mga nawala ng mga pundo na dapat sana na pundo para sa mga livelihoods ng mga tao, tulong sa mga tao. Meron nga ayuda, tulong, pero hindi naman ganyan dapat ng ginawa nila. Yung PhilHealth, yung mga pera na nawala, yung pagbinta ng gold, yung Maharlika funds, then yung saan na yun, saan napunta. Sabi pa nga na iba yung Maharlika fund daw, hindi
ininvest talaga nila yun, pero hindi kumita na lugi. Kaya wala silang explanation kung ano nang development doon sa fund na yan. O yung PhilHealth, paano nila ma-explain yan? O, saan napunta yung 60 million? 60 billion? O, yung mga ibang unprogrammed funds, saan napunta yun? Ang dami noon. O, yung proceeds ng binintang ginto, sana yun. O, wala namang major projects. Yung ibang mga projects na mga major big ticket projects unfunded pa, unappropriated. Walang pera na yung side ng government hindi nila pinufulfill kaya hindi matuloy-tuloy yung mga proyekto or na delay. Kaya nakapagtataka eh. Ngayon ang nangyari yung script na yan so meron ng operation, ino-operate na sila BP Sara. Tapos ang military nagsasalita na hindi nga sila kakampi kahit kanino, nasa gitna lang sila. So hawak na talaga ni President Marcos ang military. Definitely si Browner kay BBM na yan. Yung mga generals dyan, nandyan sa mga matataas na pwesto ng militar, hawak na nila yan. So napaka-dangerous na implications na yan. Kasi kung ano mangyayari, kung medyo desperate na sila BBM na medyo dadami na itong rallies, marami magreklamong tao, kasi wala na silang magawa eh. Kahit anong survey pa ipakikita nila, talaga ang mga tao para talaga sa mga Duterte. Hindi nila masisira. Kahit anong gagawin pa nila. Lalo na kung ikulong nila si BP Sara or whatever operation na gagawin nila. So, napaka-dangerous ng situation kung magiging desperate yung mga yan. Kasi, hawak nila ang military, hawak ang Kongreso, hawak ang Senado. So, anong gagawin? Pag mag-declare siya ng martial law, yun lang ang kulang na component doon sa playbook eh, na hindi siya nag-declare ng martial law. Kahit naman sabihin mo na ngayon silent martial law, yung mga sinasabi ng karamihan, silent martial law ngayon. Kaya pero makakapunta ka pa sa mga korte natin. Kasi kung martial law, totally wala na yan. O kung meron mang existing justice system, sa kanila na yan, hawak na nila. Pero hindi ako mangyari na pwede ka pa magreklamo ng ganyan. Hindi. Martial law yan. Wala ka ng military junta na siguro. Pero hindi military junta kasi nandyan pa siya eh. Pwede rin kung mag-declare siya ng martial law, kasi tulad noon, natanggal yung inalis muna yung Senate ang Congress. Pero ngayon pwedeng hindi mangyari yan eh. Anong mangyari? Declare martial law, nandyan pa yung Senate, revise nila yung Constitution, yung People's Initiative. Pwede wala ng People's Initiative, mag-decide na directly na i-convene na yung Kongreso and Senate as one, iisa na lang yan. Martial law eh. Iulang ang i-declare ni President Ramos niyan. So mag-convene sila as one body na. Mga senador maging parang congressman na yan. Mga parliamentarian na sila. Member na sila ng parliament. So ano magagawa natin? Pwedeng ganyan ang mangyari. Pag mag-martial law si BBM. Kasi yan ang kulang sa playbook na yan eh. Kung gayahin talaga niyo yung tatay niya. Hawak niya ang military. Sino magreklamo dyan? Yung chief of staff ng military, nag-declare na. Nagsalita pa daw kanina na, kailan ba kayo magkaisa? Hindi niya nakikita. Ang tagal na nagkaisa ng mga tao. Kaso hindi lang makalabas ng ganyan-ganyan dahil inuuna ngayong hanap buhay. Hindi makapunta sa mga rally na yan. Pero titingnan mo naman ang dami dyan nagsusurvey. Makita mo yung mga sentiments sa mga tao. At huwag siya magbulag-bulagan. Yung tanong ni President Duterte, kung
patuloy ba kayong magsusuporta sa isang drug addict na presidente? Yun ang hindi mo sinagot ni Browner eh. Kaya nga, tama talaga si President Duterte na hindi siya makipag-usap diyan sa mga lower ranks. Mga general sa lower ranks siya makipag-usap. But I don't know kung gagawin niya ni President Duterte na makipag-usap doon sa mga sundalo na medyo nasa mababang rango. Bakit sa charge na naman siya ng rebellion sa sedition? Sigurado yun ang gagawin ng mga yan. Di ba? Kahit na sabihin niya open, we discuss this matter in location na lahat pwede invite. Hindi yan, hanapan ng butas yan. Kaya delikado rin si President Duterte. Kung clandestine naman yung lugar na pag-usapan nila, lalong maiipit si President Duterte niyan. Kaya napakahirap ng sitwasyon. Ultimately, yung playbook ma-fulfill. Ang mangyari niyan, haka-haka lang to ha, baka sabihin nyo na I'm suggesting something na ano lang to, analysis lang to, scenarios lang to. Analysis lang ito kung ano bang pwede mangyari. Pwede mangyari o pwedeng hindi mangyari. Maganda naman sana kung hindi mangyari yung ganyung situation dahil maghihirap lalo yung mga tao. So, kung halimbawa lang, scenario lang ito ha, game of anticipation. Doon sa mga analyst, political analyst, tawag nila dyan, game of anticipation. So, let's anticipate na nga mag-declare ng martial law. Di ka maniwala ka kaya na yung mga opposition hindi huhulihin. Kulong lahat yan. Lahat ng mga vloggers hahanapin yan. Sana naman walang fatal naman, walang biktima na fatal. Di ba? Buti kung may nakahanda kang ticket at saka visa sa kung saan ka man lilipad. Kung wala kang ganyan, di mahirap. Mag-ano na lang tayo. Magpupunta lang tayo sa Sabah. Ang ganyan. So, yan ang the worst scenario na mangyari. At as an observer sa politika dito sa Pilipinas, I think the possibility na mangyari yan, napakalaki. I will not give percentage kung ilang percent. Pero ang possibility ay napakalaki. Makita mo naman ang confidence ng mga congressman. Makita mo ang confidence ni Martin Romualdez. Hindi sila na-affected. Any criticism na ibibigay mo, hindi sila ma-affected. Ganyan kakapal ang nila. Waterproofing. Hindi mo matabla ng kahit anong atake mo sa kanila. So, the possibility talaga na magkaroon ng martial law, unti-unti nakikita Ito, hawak nila yung military, hawak ang Kongreso, hawak ang Senado. Sino pa magreklamo dyan? BP Sara at saka President Duterte, inunahan na. Pinaila na, may subpoy na daw si BP Sara sa NBI. Kung i-discuss natin yung regarding sa threat, na talagang dinidiin nila na mali naman talaga sila sa interpretation nila. Meron bang conditional threat? Meron bang grave threats na ganyan? I-qualify mo ba yan? Hindi. Kahit sinong abogado ang tanungin mo, hindi yan may sampa ng matino sa korte. Kaya nga isa yun sa mga doon pupunta ng direksyon ito kung mag-martial law. Talagang marami dyan matanggal ng mga judges yan. Maraming maalis talaga dyan. Lagyan, sa kapanahon ni Marcos ganun pinalitan ng mga tauhan niya lahat. Kasi nag-parliamentary din tayo dati Meron tayong Prime Minister, hindi ko maalala kung sino yung Prime Minister nung una, nung nagiging parliament. Cesar Berata, sino ba yun? Nakalimutan ko na. Basta parliamentary tayo. At saka, siguro na-miss nila yung
anong panahon na para silang mga monarch. Para silang mga monarch. Meron pa ngang move noon to change the name of the Philippines into another. Yung Maharlika. Supposed to be Maharlika yung pangalan. 'Di ba? Ano bang sabi ng Maharlika, 'di ba? Kung sa historya yata natin, yung mga Maharlika na mga tao, yung nasa taas, parang mga hari at reyna rin 'yan. Hmm. Ah, Nakalimutan ko yung history kung paano ba yung mga Maharlikans. Yun ang gusto niya. Parang mga royal blood kung sa Pilipino. Na sila, si President Marcos, may lineage siya ng dato. So, considered as king siya. Din yung si Ma'am Imelda, anong reyna. O ganyan. So, yung mga anak niya, prinsipe, prinsesa, yun ang gusto nilang mangyari noon eh. Pero sa daming against doon, hindi natuloy yun. Baka gagawin ni Bongbong yun. So, mangyari niyan, bantay kayo ng criticism niyo kay First Lady Lisa. Maging, magiging hari yan, reyna yan. So, Queen Queen Lisa na yan. Hari na si Bongbong. Paano si Martin? Yun? Paano isingit mo yan sa Martin? Then, yung sila ni Sandro, mga prinsipe yan. Si Amy, Duchess, ganun. Baka si rin eh, Joke. Parang ganun. Si Martin Romualdez, hindi na sila mapapalitan. Lineage naman, isang lineage lang sila ni magpinsan sila ni Bongbong. Pwede ring papalit na, hindi na siguro yan. Baka gagawa, parang sa England na rin, na meron yung parliament. Pero ang hawak doon si Martin. Pero malamang joke din siya. Mga ganon. So, bantay-bantay kayo. Pigil-pigilan niya yung criticism kay First Lady Lisa. Baka naman kung queen yan. Alam mo naman ang hari at saka reyna, isang salita lang. Ano yun? Ang utos ng hari, ang utos ng reyna, hindi mababali. Pugot kagad ulo natin yan. Tumagalit sa atin yan. O babasahin lang yung mga vlog ng mga vloggers na naninira sa kanya, patay na kayo. Kaya mo unang napugutan ng ulo. So ngayon, yung ang kwento dyan sa playbook. So yun ang gustong i-replicate. Replicate ba yun? O reenact ulit ngayon sa gobernong ito. So maghanda-handa tayo. It's not a remote event that will happen na magkaroon ng martial law. Na si President BBM will declare martial law. Hindi yan malayo. Kasi yan, mga yan, hindi yan basta-basta bitaw sa power nila. Ang layo-layo pa matapos ng hindi nila bibitawan yan. Kasi sabi pa nga nila, they're waiting for almost 35 years para makabalik sa power. Ba't bibitawan nila? Yung nangyari sa father niya, di ba? Sa daming criticism noon, natinag ba? Hindi matitinag yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya hindi yan sabihin na basta na lang aalis. Isa nga yun sa mga nila isa sa pagsisisi nila. Traumatic experience na hindi sila lumaban. Kung lumaban pa sila, baka Marcos pa rin presidente natin hanggang ngayon. Yung mga anak pa siguro. Yun ang inisip nila. Sabi nila, sayang, bakit binitawan pa natin? Kung lumaban sila noon, bago mabuo yung maraming tao, mayroong umatake sa Malacanang. Nakalimutan ko yung pangalan ng naging general yata yun. Nahuli yun. Na-intercept ng PSG yun. Nahuli talaga sila. At sa TV na yun, gabi na yun, pinakita yung ito yung mga may tangkang pumasok sa Malacanang para patayin ang presidente. Sa time na yun, si General Bert talagang atat na talagang tirahin na tawag nito, General Fidel Ramos noon.
Parang ano siya chief of staff yata ng army. Kung talagang binumba niya yung ano noon, yung karami, hindi yan magka-people power. So, maging hawak pa rin niya yung power na yon. I don't know kung gaano katagal. Kasi wala na Bumbahin yon. Bumbahin ang Aguinaldo. Wala na. Hindi na matuloy ang people power revolution. Nga, meron nga mga ano noon mga nabasa akong mga article regarding nga sa mga comments regarding doon. Yung nga si General Bert talaga, alam niya na mangyayari yon kung hindi pigilin, talaga mangyayari. So kung isipin natin ngayon, they have learned their lesson. Tandaan natin, they have learned their lesson. So, lahat na yan anticipated na nila. Kung mangyayari ito, itong gagawin natin. Pera ang pakilusin natin. Yun ang ginawa ngayon, pera. Alam mo naman yung Pilipino, gano'ng kahirap ang buhay. Tatanggapin talaga yung pera na yan. Kahit sabihin mo, tanggapin mo, pero ibang iboto mo. Wala rin Ano nangyari? Anong busis mo kung malit ka na tao? Wala rin. Ang politika, sa politiko, hawak lahat na congressman. Buti pa noon, may mga congressman nagsasalita. Ngayon wala talaga. Kasi wala. Takot lahat. Nasungal-ngalan ng pera. So, kung titingnan mo yung sitwasyon ngayon, very gloomy ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon. If you are saying na we have, totoo naman talaga na the only hope that we will have, si BP Sara, alam mo naman yung ugali, napakatapang na babae niyan. Hindi mo basta-basta ano yan. Kasi yan, si BP Sara, pinanganak yan, na may politika na sa utak niyan. Alam niya, may lolo niya, gobernador. Then, mayor ang tatay niya. Nakikita niya kung paano magdala ng gobyerno. So, parang mga, ano ba yun, mga Spartans, bata pa lang, tinitraining ng warfare. Diba? Naging sila, may pa sila doon na niniiwanan sa gubat, bahala ka na mabuhay mo. Ang maraming mga wild animals doon na pwede ka patayin. Pwede ka lapain. Pero dahil sa gusto ma-train ka talaga, na ma-imbibe mo yung training ng mga Spartans, kaya ganyan ang ginagawa. Parang ganyan si BP Sara. Makikita mo ang resulta. Hindi siya natatakot. Talagang hindi siya, sinasabi niya kung anong nasa loob niya. Ito na lang, sinabi niya na I'm not, Benigno Aquino is not Sara Duterte. Hindi raw nakapaghabilin si Ninoy. Yun ang dahilan na hindi siya nakapagganti. Makita mo yan. Sino bang politiko na kaya magsalita ng ganyan? Wala, si Sara lang. Kaya nga totoo yung sinasabi ni PRRD na kung matapang siya, mas matapang si Sara sa kanya. Tsaka, the way she talks, di ba? Lahat may sense Tsaka mag-iisip ka ano kayang ibig sabihin niya noon. Di ba? Yung iba hindi nila mag-gets kung ano Kaya, kailangan kung meron siyang sabihin, talagang ano mo yun, ungkatin mo kung anong ibig sabihin. Tulad dito, yung playbook, yung simpleng tao na lalo na yung mga bata, hindi nila alam yan. Kung ano nangyari. Siya, alam niya. Baka nung panahon, ilang taon na ba si BP Sara? 46. So, lagay natin, 24 ngayon. Ilang taon? 1973. Ilang taon pa lang siya noon. She can still remember ngayon ang ginagawa ng Marcos Sr. So, ito nga, wag lang kayong nabahala ng husto kasi mga analysis lang naman to, mga anticipation game lang to sa mga nag-a-analyze ng political situation. Kaya, sana naman hindi mangyayari ang ganito. Pero nga alam mo naman, sa akin talaga kahit anong, minsan nag-iisip ako, ano kayang end game nila?
endgame nila, alis sa pwesto. Do you believe that? That's impossible. Oh. Pakinggan mo yung speeches ng dalawa. Do you think they have remorse or they are threatened? But what's happening right now? Oh. Palaban yan, lalaban. Kaya nga papalag daw sabi ni BBM Oh. Kaya yan, sa totoo lang, something is uh, going on na I think will happen na siguro sa atin hindi tayo masya-shock dahil we have we have an anticipation na mangyari. Kaya nga gusto ko mag-usap ng mga ganito ngayon mayroong mangyayari talaga na something yung I don't know kung ang military ma-break up mahati kung saan hati 1/4 lang ba ang kay BBM pero I don't believe baka kung sa 100% na kung titingnan mo sa perspective na 100% siguro mga 80 ang kay BBM 20 yung maiiwan favored BP Sara. So anong laban ng 20%? Kung mahati sa gitna, maganda sana. Kasi marami mga ex PME here na agresibo sila but they're not doing anything. Puro lang sila salita. Ang iba nagba-vlog, wala naman nangyayari. Paano nila gagawin 'yan? Maraming generals 'yan ex-general na nagsalita against the government. Do you think they still have the power? Nalalabanan na itong mga active na to? Parang malabo Do you think they still have the command? The command to go against the regime? I don't know. Kasi sa dami ng dami ng ginawa ang gobyerno na against the people. The admin right now, dami na nilang violations na ginawa nila against the citizens of the Philippines at sabihin mo na protector of the Constitution and the citizens ang military. Ano na ngayon? Meron bang ini-sign? Wala. Sina General De Leon nagsasalita ng ganyan pero hanggang salita lang. Di ba? I don't know kung what is brewing sa loob ng mga kampo. May mga balita na may nag-uusap-usap na raw. Mabuti sana kung ganyan, gaano katotoo. Kaya, yun, sanabi nila na they're preventing for a bloody scenario. Pero sa tingin mo, mapipigilan kaya yan? If they are military personnel na talagang want to preserve their ideals, na i-insist nila na ito ang tama. What do you think then? Kung mayroong mga ganyang personnel, do you think aatrasan sila ng kay BBM din? Sana atras. Atras sila or they will talk may kabli na hindi na natin to palalain. Buti kung ganyan. Pero the way things are going, parang hindi Parang tingin ko hawak talaga nila yung military Tsaka yung mga bulong-bulungan dyan, hanggang bulong-bulungan lang yan Kaya napaka-green na mangyari. I think martial law will be declared. Nakikinig dyan kung idea ko lang yan, hindi yan totoo, assumption lang yan. Pero ang kaba ko talaga, we're going to that direction. Military take over, the military will take over. Pero hindi mawawala ang structure. Tulad ng ginawa ng tatay niyan, nandiyan pa rin. Yung mga kay Cory naman, iba naman yung sistema, tanggal lahat. Lahat ng mga mayors, congressman, tanggal lahat yan, nagpapalit. Kaya marami siyang ina-appoint na mga mayor. Pati yung tiyuhin ko na tambay, nagiging mayor sa isang bayan dyan sa Mindanao.
Kaya puro inuman yung ginawa ng mga pulis niya. Ay, wala eh. Walang kaalam-alam yun. Naging mayor pa. Inapuin dahil nga lagi lang nagsusuot ng dilaw na t-shirt, sumasama sa rally. Nakilala yung mga taga Manila. Naging mayor. So, siguro, medyo hindi maganda yung mga assumptions ko, yung mga analysis ko about the situation. Pero, I don't know. Mga in the future, siguro, kung makita na natin kung ano ba talagang mangyari, I'm hoping for the best or the good things to happen para sa bayan natin. Sino namang ayaw ng gaganda ang bayan natin? Sana man lang sa sinabi ni BP Sara na magiging middle income status yung mga Pilipino. Ganyan, naiwan na tayo. Dati ang Vietnam nasa sunod, nakasunod sa atin. Baka nga madampasan tayo ng Cambodia, Laos, saka Myanmar. Napakalungkot na mangyayari yan. Diba? Kahit magaling tayo sa basketball, naniwala na nanalo tayo sa New Zealand. Anong nangyayari dyan? Diba? Kung ganyan kababa na yung ano natin, economic situation. Diba? Kaya I hope na the administration will change their minds na wala eh. Kung sabihin natin na they will change their mind, simot na yung pundo ng gobyerno eh. Wala na silang mabibigay na magandang projects para sa mga tao. Napaka ano talaga. Paano ba yun sabihin? Grim situation ng country natin. I know yun. So bagay sa mga situation na to, lagi na naman nag-intervene yung God. I hope He will intervene. Sabi pa nila, hindi naman nag-intervene ng God sa nangyari sa Israel daw nung mga unang kapanahunan. They suffered for 800 years. Mga ganyan ba? Sana naman hindi mangyari sa atin yun. Naging slave sila in Egypt for 800 years. Din ang daming nag-conquer sa kanila ng mga ibang bansa. And to think about it, they're the people of God, di ba? So, iba naman yung atin. So, dito na lang siguro. I hope hindi kayo na traumatized dito sa broadcast na to. But, gusto ko lang i-update kayo kung ano talagang totoo na mga pinag-usapan dito sa Philippines ngayon. Ito, sa mga coffee shop dito sa BGC, kung ano-anong coffee shop pinuntahan ko, pare-pareho ang topic eh. Yung mga tao na to, hindi rin naman sasama sa rally mga to eh. Kaya, I don't know what will happen. So, salamat sa pagdalo niyo to listen to my discussions. I hope merong harinawa na meron kayong nakuhang mga inputs, and I hope this will add awareness to you with regards to the political situation in our country. Yung mga immigrants naman, wala namang problema. Yung mga immigrants na ngayon sa US ang hindi talaga legal, yun may problema. I don't know kung gagawin ni President Trump yan completely, pero sa tingin ko gagawin yan eh. So takbo na lang kayo sa Chicago at sa New York ng mga hobby ng mga illegal immigrants. So I hope na makatulong to sa inyo. You have good insight kung talaga. You have good information about what's going to happen. Hindi na kayo ma-surprise. Now, I'm requesting you to subscribe naman para mabuhay naman tong channel na to. Then like. Wala namang bayad ang like eh. Yung subscribe. Then follow. Then i-share nyo sa mga kaibigan nyo itong vlog na to. So with this, maraming salamat. Good afternoon sa inyong lahat. Kung ano mang time zone kayo, good day. At see you in my next vlog. Salamat.